Si Rick ay isang pangit at kaawa-awang talunan na nagdesisyong magbitiw sa trabaho matapos ang 14 na taon bilang isang clerk ng Adventurers Guild. Pagkatapos noon, bigla siyang nawala sa loob ng 2 taon upang magsanay sa ilalim ng pinakamalakas na grupo ng mga adventurer upang matutunan ang lahat ng basic skills. Matapos ang isang napakahirap na training session, literal na bumagsak si Rick sa lupa. Sobrang pagod siya at pakiramdam niya ay hindi na siya aabot sa susunod na segundo. Ngunit humanga ang kanyang mga master sa laki ng ipinagbuti niya sa loob ng 2 taon. Sigurado silang magiging napakadali lang ng E-rank test para kay Rick pero umaasa silang magpigil siya ng lakas para hindi tuluyang masira ang arena. Gayunpaman, sinabi ni Rick na wala pa rin siyang binatbat kumpara sa lakas ng kanyang mga master. Pagbalik niya sa lungsod, nagtungo si Rick sa Adventurers Guild para kumuha ng E-rank promotion test. Lumapit siya sa counter at iniharap ang kanyang guild ID. Ihahanda na sana ng receptionist ang kanyang entrance ticket nang bigla niya itong makilala bilang kanyang dating mentor. Naalala ni Rick na si Alisa pala ito kahit 2 taon na silang hindi nagkikita. Nagulat siya na nagtatrabaho na ito ngayon sa Central Branch. Ngunit sinabi ni Alisa na mas nagulat siya noong bigla na lang umalis si Rick sa guild 2 taon na ang nakalipas. Mas lalo pa siyang nalito nang malaman niyang isa na ngayong adventurer si Rick. Nagtanong si Alisa kung ano ang ginawa ni Rick sa nakalipas na 2 taon, at sinabi niyang nagsanay siya sa kabundukan kasama ang ilang senior adventurers. Biglang may isang lasing na adventurer ang lumapit sa counter at bastos na nilandi si Alisa. Tinanggihan niya ito dahil nasa oras pa siya ng trabaho, ngunit sinubukan siyang pilitin ng lalaki. Sinubukan ni Rick na pigilan ang adventurer, ngunit nagalit ito. Dahil dito, ay hinila ni Rick ang lalaki at tinapik ito sa tiyan. Humingi naman ng paumanhin si Alisa sa abalang nagawa. Hindi ito ininde ni Rick dahil marami na siyang naranasang ganitong insidente noong clerk pa siya ng guild. Bigla na lang nawala ng malay ang lasing na adventurer sa mga bisig ni Rick, dahilan para mapansin sila ng ibang adventurer sa loob ng guild. Maingat na inilapag ni Rick ang lalaki sa sahig at ipinaliwanag na sobra lang ito sa inom. Pinayuhan niya ang lahat na gawing aral ito sa buhay at uminom ng responsable. Iniabot ni Alisa ang entrance ticket ni Rick at binati siya ng good luck. Napansin ni Rick na contestant number 4242 siya, kaya bigla siyang kinabahan dahil malas umano ang numerong iyon. Lumabas siya ng guild kung saan naghihintay na si Rionette. Samantala, napansin ng ibang adventurers ang marka ng kamay sa armor ng lasing na lalaki. Nagulat sila nang makilala ito bilang si Domal, isang dating A-rank adventurer na wanted dahil sa assault. Hindi makapaniwala si Alisa na naiwan ang bakas ng kamay ni Rick sa armor ni Domal kahit na napakabanayad ng paghawak niya rito. Nagpatuloy si Rick sa bahagi ng guild kung saan kinukuha ang personal details ng mga kalahok. Sinukat ang kanyang tangkad at nagulat ang isang clerk nang makita na 32 taong gulang na siya. Matapos makuha ang kanyang physical stats, pumasok si Rick sa isang silid na may crystal ball para sukatin ang magic energy ng mga kalahok. Habang karamihan ay nasa ranggong D+ hanggang C-, halos walang reaksyon ang crystal ball kay Rick. Narank siya bilang F-, dahilan para kutsain siya ng ibang participants bilang matanda at walang silbi. Sinabi pa nila na may world record siya sa pinakamababang magic ability at umaasang hindi sila mauuwi sa ganoong kalagayan. Habang tatawag na sana ang guild official ng susunod na kalahok, ay bigla na lang nabasag ang crystal ball na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos nito, pumasok si Rick sa isang hall kung saan inutusang suntukin ng mga kalahok ang isang slime bag gamit ang buong lakas nila para masukat ang kanilang power. Bumalik sa alaala ni Rick ang kanyang training kasama ang isa sa kanyang mga master, kung saan ginamit nila ang isang golden slime bag. Noon, sigurado si Rick na hindi niya ito masisira dahil hindi pa siya sapat na malakas. Ngunit iginiit ng kanyang master na kailangang masira ang bag dahil isa itong pangunahing adventurer test. Madali itong winasak ng kanyang master at sinabi pa na kaya niyang sirain ang 200 slime bag ng sabay-sabay. Dahil dito, sinimulan ni Rick ang matinding pagsasanay, umaabot sa 50,000 suntok kada araw. Isa-isang tinawag ang mga kalahok para sa punch test habang inoobserbahan ng isang opisyal ang kanilang lakas. Isang kalahok ang tinawag, at nakilala siya ng ilan bilang ikalawang anak ng duke. Kahit 11 taong gulang pa lamang, sinasabing katumbas ng C-rank adventurer ang kanyang magic. Sabik na sabik ang anak ng duke na ipakita ang kanyang kakayahan, kaya gumamit siya ng level 3 natural blaze magic na ikinagulat ng lahat. Ngunit nang pakawalan niya ito, napansin ni Rick na napakaliit ng apoy. Humanga ang ibang participant sa bahagyang pinsalang nagawa nito sa slime bag. Humanga rin ang observer sa kakayahan ng batang prodigy, ngunit para kay Rick, kulang ito kumpara sa kanyang alaala ng parehong spell. Naalala niya noong ginamit ito ng kanyang master dati, at nagresulta iyon sa isang napakalaking fireball na halos sumunog ng buong kagubatan.
Napagtanto ni Rick na sadyang kinompress ng bata ang kanyang magic dahil nasa loob sila ng gusali, at tahimik niya itong pinuri dahil sa kanyang talento. Habang nagpapatuloy ang iba pang participants, napansin ni Rick na ang berdeng slime bag ay may napakataas na damage capacity. Tinawag na ng tagapamahala ang numero ni Rick, kaya lumapit siya sa slime bag. Ngunit pinigilan siya ng observer at sinabi na naging adventurer lang si Rick nang siya ay 30 taong gulang na. Nagduda ang observer sa kakayahan ni Rick dahil hindi niya napaunlad ang kanyang magic noong bata pa siya. Pinayuhan niya si Rick na isuko na ang kanyang pangarap dahil huli na raw ang lahat para sa kanya. Naalala ni Rick ang napakahirap niyang training kasama ang Golden Slime Bag. Sinuntok niya iyon ng paulit-ulit hanggang mamaga at magdugo ang kanyang mga kamao. Sobrang pagod na siya, ngunit hindi pa rin tapos ang kanyang daily quota. Pinilit siyang tumayo muli ng kanyang master, at ginawa niya iyon dahil ayaw niyang sumuko. Bagamat sumang-ayon si Rick sa sinabi ng observer, hindi niya maiwasang magtanong kung bakit hindi pinapayagang maging adventurer ang matatanda kahit pa may kakayahan naman sila. Dahil sa galit at sama ng loob, ibinuhos ni Rick ang lahat ng kanyang lakas sa isang suntok, at biglang pumutok ang slime bag na nagkalat ang slime sa buong lugar. Nagulat ang lahat ng participants at nagtaka kung sino talaga si Rick. Ngunit si Rick naman ay inakala lang na sira ang slime bag. Samantala, naasar naman ang anak ng Duke dahil nalampasan siya ni Rick, pero naniniwala siyang mas gagaling siya sa defensive ability test. Lumipat ang mga participants sa defense test. Kailangang ipagtanggol ni Rick ang sarili laban sa isang level 4 nature composed magic na hindi kinaya ng karamihan. Pinuri ng guild official ang kanyang defensive skills at namangha na nagawa niyang kontrahin ang spell gamit lamang ang level 1 nature composed magic. Nagpa siya ang opisyal na gumamit ng mas malakas na spell, isang level 5 nature composed magic, at inirekomenda niya kay Rick na gumamit ng mas mataas na antas ng magic para sa depensa. Nahihiyang inamin ni Rick na level 1 lang talaga ang kaya niyang gamitin. Nagulat ang opisyal dahil napaka-precise ng magic control ni Rick, ngunit tiniyak ni Rick na magiging maayos lang ang lahat. Inakala ng opisyal na minamaliit ni Rick ang kanyang sarili, kaya nagpa siya siyang huwag ng magpigil. Inawit niya ang incantation at pinakawalan ang level 5 wind magic kay Rick. Ngunit madali itong hinarang ni Rick, na para bang wala lang, at walang kahit katiting na hirap. Mula sa malayo, napansin ito ni Sylvester, isang first-class knight, at nagtaka kung ano ang nangyayari. Nagpunta siya sa testing area at kinausap ang mga guild officials. Ipinaliwanag nila ang nangyari, ngunit inakala ni Sylvester na pinagtitripan lang siya. Ipinakita ng isang babaeng opisyal ang detalye ni Rick, at lalo siyang nagulat nang makita na 32 taong gulang na ito. Napansin din niya na 14 na taon itong nagtrabaho bilang guild clerk, kaya napaisip siya kung ibinibigay ba ang titulong clerk sa mga nakatalo ng dragon. Ngunit sinabi ng opisyal na hindi iyon ang dahilan. Samantala, sumali si Rick sa iba pang participants para sa written test. Pagkatapos ng exam, umupo siya sa isang bench sa labas kasama si Rionette. Tinanong siya nito kung kumusta ang test, at sinabi ni Rick na sigurado siyang perpekto ang kanyang score dahil nagamit niya ang 14 na taong karanasan bilang office clerk. Nag-aalala si Rick dahil F- ang nakuha niya sa magic ability test, ngunit pinakalma siya ni Rionette at sinabing magiging maayos din ang lahat. Biglang lumapit ang anak ng Duke at tinawag si Rick na isang hamak na commoner. Ngunit hindi maalala ni Rick ang pangalan ng bata, na lalo nitong ikinagalit. Bigla itong umiyak at sinabi na mas naging kapansin-pansin si Rick, kaya nasira ang inaasahan niyang opisyal na debut bilang adventurer. Nagulat si Rick na umiiyak si Fried, ngunit biglang pumasok ang kanyang nakatatandang kapatid, si Angelica, ang panganay na anak ng Duke. Hinamon niya si Rick upang turuan ito ng leksyon dahil sa pagpapaiyak kay Fried. Inihagis ni Angelica ang kanyang guwantes bilang tanda ng hamon sa duelo. Pinulot ni Rick ang guwantes at sinabi na mukhang hindi mahalaga sa mga noble ang malinis na damit dahil hindi naman sila ang naglalaba. Itinuro ni Rionette na sa pagpulot niya ng guwantes, tinanggap na niya ang duelo, at doon lang napagtanto ni Rick ang kanyang nagawa. Nagtungo sila sa arena kung saan ayon sa batas ng kaharian ng Philem, kailangang ay lahad ng bawat isa ang kondisyon ng duelo. Iminungkahi ni Angelica na ang matatalo ay magiging alipin ng mananalo habang buhay. Kinabahan si Rick dahil miyembro si Angelica ng Knights of the Realm, ang mga tagapagtanggol ng kapayapaan ng kaharian. Idinagdag pa ni Rionette na katumbas siya ng B-rank adventurer, na lalo pang nagpaalala kay Rick sa panganib. Gayunpaman, sinabi ni Rionette kay Rick na magpigil lang ng lakas. Hindi kampante si Rick dahil isa lamang siyang F-rank adventurer, ngunit naalala niya ang 2 taon ng impyernong training. Halos mabaliw siya sa alaala ng hirap na dinanas niya noon, ngunit pinalakas ni Rionette ang kanyang loob at sinabing kinikilala siya ng Oren Fist, ang pinakamalakas na party sa buong kontinente, bilang isa sa kanila.
Dahil dito, agad na bumalik ang kumpiyansa ni Rick. Nagpasya si Angelica na magpigil muna dahil F-rank lang si Rick, at hinugot niya ang kanyang espada. Napansin ni Rick na gumagamit siya ng sword style na pinapalakas ng magic. Sumugod si Angelica, sinadyang hindi siya tamaan para ipakita kung gaano siya kabilis. Nagkunwaring natulala si Rick, habang sinabi ni Fred na sobrang bilis raw ni Angelica kaya tinatawag siyang Flash. Hindi naman humanga si Rick sa palayaw na iyon. Nangakong hindi na magpipigil si Angelica sa susunod na atake. Muli niyang ginamit ang speed ability, ngunit sa paningin ni Rick, napakabagal nito, na para bang tumatakbo lang sa ibabaw ng tubig. Nagtaka siya kung bakit siya tinawag na Flash gayong sobrang bagal naman nito para sa kanya. Habang nag-iisip si Rick, sumigaw si Rionette ng babala. Madali niyang iniwasan ang atake ni Angelica. Nagulat si Angelica, ngunit inisip niyang tsamba lang iyon at muling umatake. Nadismaya si Rick sa bagal niya, ngunit humanga naman siya sa sariling lakas na kanyang nakamit. Biglang natapilok si Angelica sa isang bato, kaya ang dapat sana'y saksak ay naging isang umiikot na atake na muntik ng tamaan si Rick. Halos hindi niya ito naiwasan. Hindi mabasa ni Rick ang galaw ni Angelica, kaya naging alerto siya. Ngunit nagkunwari si Angelica na sinadya ang atake, kahit nadapa siya, at mariin niyang sinabi na sa susunod na atake ay 3 beses na niyang bibilisan ang kanyang galaw. Ginamit muli ni Angelica ang kanyang kakayahan, subalit sa paningin ni Rick ay tila napakabagal pa rin nito. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-atubili at agad niyang iniwasan ang atake na ikinagulat ni Angelica. 2 beses na lang niyang magagamit ang kanyang advanced ability, ngunit wala na siyang pagpipilian kaya itinuloy niya ito. Muling umatake si Angelica, ngunit madali na naman itong naiwasan ni Rick. Inilabas niya ang kanyang huling atake, ngunit nadapa siya, kaya ang suntok ay naging mababang atake. Handa sana si Rick na kontrahin ito, ngunit nabigla siya sa biglang pagbabago ng galaw. Mabilis siyang sumuntok pababa upang pigilan si Angelica, at dahil dito, nabuo ang isang napakalaking hukay sa lupa. Napagtanto ni Angelica na kung hindi siya nadapa, malamang ay patay na siya ngayon, dahil sa mga pambihirang ipinakita ni Rick, ay tinanong ni Angelica si Rick kung sino talaga siya. Sinabi ni Rick na isa lamang siyang ordinaryong lalaki na dating clerk at naging adventurer lang kalaunan. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Angelica. Nagpasya si Rick na ibigay na ang lahat sa laban, ngunit sa kanyang gulat, ay sumuko na si Angelica. Tumalikod siya at umalis sa arena. Paalala ni Rick na may kondisyon ang kanilang duelo, at dahil hindi siya nagtakda ng sarili niyang kondisyon, gagamitin niya ang kondisyon ni Angelica. Biglang ginamit ni Angelica ang natitira niyang lakas sa kanyang mga paa at mabilis na tumakas palabas ng arena bago pa makapagsalita si Rick. Para kay Rick, hindi iyon ramdam na panalo. Ngunit sinabi ni Rionette na kinilala na ni Angelica ang kanyang pagkatalo. Iminungkahi niyang bumalik na sila sa guild dahil ilalabas na raw ang resulta. Idinagdag pa niya na bibisitahin siya ng kanyang mga master para kamustahin, at dahil sa bigat ng balitang iyon, agad na nag-breakdown si Rick. Samantala, ipinakilala ang Akashic Record, isang sagradong kayamanan na kayang tuparin ang anumang kahilingan ng sinumang makakatalo kay Kaiser, ang pinakamalakas na halimaw. Nabigo ang isang adventurer na patayin ang halimaw noon, ngunit umaasa siyang balang araw ay may bagong adventurer na makakatupad sa hindi niya nagawa. Ipinahayag ni Alicia na ilalabas na ang resulta ng exam. Ipinaliwanag niya na lalagyan ng mana ang exam tickets, at ang mga pumasa ay magkakaroon ng asul na liwanag. Hindi kampante si Rick at duda siyang papasa, ngunit pinalakas ni Rionette ang loob niya. Sinabi pa niya na kung sakaling bumagsak si Rick, triple ang magiging training niya, kaya napadasal si Rick ng biglaan. Biglang nagliwanag ang kanyang ticket, at matapos ang ilang sandali, kumislap ito ng asul. Masayang-masaya si Rick at sinabi kay Rionette na pumasa siya. Binati siya nito at umalis silang magaan loob, lalo na't hindi na niya kailangang bumalik sa impyernong training. Biglang kumalat ang isang mabahong amoy, at napangiwi si Rick habang tinatakpan ang ilong. Isang noble ang lumapit kay Rionette at nagpakilalang si Raster, ang panganay na anak ng duke ng Daemon na namumuno sa Hilaga. Tinanong ni Raster ang pangalan ni Rionette at humanga sa tunog nito, ngunit sinimangutan si Rick at sinabing wala siyang pakialam sa tulad niya. Naduraj ang loob ni Rick, ngunit binaliwala iyon ni Raster at muling niligawan si Rionette gamit ang pilit na linya. Nang hindi siya pinansin, nag-alok pa itong gawing pangalawang asawa si Rionette. Naasar na si Rick at pumagitna sa kanila na ikinagalit ni Raster. Ipinaalam ni Rick na hindi pwedeng ligawan si Rionette dahil girlfriend niya na ito. Nagulat si Raster, ngunit natawa nang makita ang participation ticket ni Rick, hindi siya makapaniwalang F-rank pa rin ito sa ganoong edad. Inakala ni Rick na examine rin si Raster at sinubukang ibalik ang pang-iinsulto, ngunit ipinahayag ni Raster na E-rank na siya noong 14 na taong gulang pa lang, at isa na siyang A-rank adventurer ngayon. Ipinakita ni Raster ang kanyang badge, at sinabing examiner siya sa ikalawang yugto.
Hinikayat niya si Rionet na iwan si Rick at sumama sa kanya, ngunit magalang siyang tinanggihan ni Rionet at sinabing siya ay kay Rick. Namula si Rick sa hiya habang tinukso ni Rionet si Raster, sinasabing mabaho ang pabango nito. Doon na nalaman ni Rick ang pinagmula ng masangsang na amoy. Galit na umalis si Raster at nangakong ipapakita ang agwat ng kanilang lakas kung siya ang maging examiner. Hindi nagustuhan ni Rick ang ideyang iyon at umaasang hindi si Raster ang mag-e-exam sa kanya. Kinagabihan, kumain si Raster sa kastilyo, na tila galit pa rin sa nangyari. Dumating sina Fried at Angelica na umiiyak. Ikinwento ni Fried na napahiya siya ng isang matandang lalaki, at sinabi naman ni Angelica na halos mapahiya rin siya ng parehong tao. Doon napagtanto ni Raster na si Rick iyon. Nang malaman niya ang participant number, isang malas na numero, lalo siyang natuwa dahil magkakaroon siya ng pagkakataong gantihan si Rick sa ikalawang yugto. Kinabukasan, papunta na sina Rick at Rionet sa second test. Pinaalalahanan siya ni Rionet na magpigil, ngunit sinabi ni Rick na hindi niya magagawa iyon kung si Raster ang examiner. Biglang huminto si Lynx at ipinaalam na siya ang magiging examiner ni Rick. Napansin ni Lynx kung gaano ka-espesyal ang kwento ni Rick, isang receptionist na nagpalit ng landas sa edad na 30. Akala ni Rick ay tinutokso siya, ngunit sinabi ni Lynx na humahanga siya sa determinasyon nito. Bilang kapwa nasa midlife, natuwa si Lynx na may taong nagbibigay inspirasyon sa iba na sundan ang pangarap kahit anong edad pa. Ibinahagi ni Lynx na siya mismo ay naging adventurer sa edad na 24 at kahit nasa 40 na siya ngayon, B-rank pa lang siya matapos ang 20 taong pagsisikap. Alam niyang may malinaw na layunin si Rick, at iyon ang dahilan kung bakit siya naiiba. Humanga si Rick sa dedikasyon ni Lynx sa kabila ng kanyang edad, kaya naman lalo siyang na-excite sa paparating nilang practice battle. Binalaan siya ni Lynx na hindi ito magpipigil, ngunit nakipagkamay pa rin ito kay Rick at inimbitahan siyang uminom pagkatapos ng test. Sa may sulok, tahimik na nakikinig si Raster sa usapan nila na may masamang ngiti sa labi. Samantala, sinundan naman si Rick ni Raster papunta sa preparation room. Masigla ang mood ni Rick, at napansin ito ni Rionet. Ngunit biglang may dumating na mensahero na may dalang balita para sa mga participant na may numerong 4,000 pataas. Ipinahayag niya na nagkasakit si Lynx, at ang bagong examiner nila ay si Raster Damo. Hindi agad nakilala ni Rick ang pangalang iyon, hanggang ipaalala ni Rionet na iyon ang lalaki na nangliligaw noon sa kanya. Sinabi rin niya na malamang ay kamag-anak ito ni na Angelica at Fried dahil pare-pareho ang apelyido nila, dito'y tila hindi makapaniwala si Rick sa kanyang narinig. Nag-umpisa ring mag-alala ang ibang participants dahil kilala raw si Raster bilang isang A-rank adventurer na sinasadyang pahirapan ang mga examinee na mapunta sa kanyang atensyon. Doon napagtanto ni Rick na hindi lang atensyon ang nakuha niya, kundi pati na rin ang galit ni Raster. Pumasok si Raster sa mock battle laban sa isang participant at madali niya itong tinalo gamit ang nature-composed ice magic. Ipinahayag niya ang pagkadismaya sa kahinaan ng mga commoner. Ngunit biglang tinawag siya ng isang elite guard para bigyan ng mensahe. Samantala, tuluyang nagpanik si Rick at hindi na alam ang gagawin. Sinabi niya kay Rionet na gusto na lang niyang umuwi, ngunit naalala niyang triple ang training kapag bumagsak siya. Dahil dito, muntik na niyang tanggapin na hindi na niya maaabot ang kanyang pangarap. Ngunit pinaalalahanan siya ni Rionet na huwag siyang hayaang lumunin ng takot. Tiniyak niya kay Rick na papasa siya at tatalunan ang Perfume Noble dahil naniniwala siya sa kanya. Sinabi rin niya na mula pa noong unang araw na nagdesisyon si Rick na maging adventurer, ay buo na ang kanyang tiwala rito. At dahil sa mga salitang iyon, ay tila muling bumalik ang kumpiyansa ni Rick sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, bigla namang may isang nakabelo na nilalang, ang lumapit kay Rick at nag-alok ng tulong, sa pamamagitan ng panghuhula. Sinabi nitong huwag siyang mag-alala at libre raw ang unang trial. Napanatag si Rick at umupo sa silyang inialok nito. Napansin ni Rionet na mayroong spell ang upuan, subalit huli na ang lahat, nang bigla na lamang naglaho si Rick. Ipinagmalaki ni Fried ang kanyang sarili, sinasabing perpekto ang kanyang acting dahil nahulog si Rick sa bitag. Ngunit agad siyang tinutukan ni Rionet at mariing tinanong kung saan niya ipinadala si Rick. Sinubukan pang magmatigas ni Fried, ngunit matapos ipakita ni Rionet ang kanyang kapangyarihan, ay agad itong nagsalita. Inamin niyang hindi masyadong malayo si Rick dahil hanggang 100 metro lang ang abot ng teleportation magic niya. Nagising si Rick na nagtataka kung nasaan siya, at inisip niyang baka nasa likod lang siya ng arena. Ngunit bigla na lamang siyang pinalibutan ng mga mersenaryo. Akala ni Rick ay nagkamali sila ng tao, ngunit ipinakilala nila ang sarili bilang elite guards ng Damo. Doon niya napagtanto na si Raster ang nasa likod ng lahat. Sinabi ng mga guard na sisiguraduhin nilang wala na siyang kakayahang ipagpatuloy ang exam. Nadismaya si Rick dahil kinailangan pa nilang gumamit ng maruruming paraan.
Ipinaalam ng Chief Guard na karamihan sa kanila ay katumbas ng B-rank at A-rank adventurers, kaya alam ni Rick na hindi siya makakaligtas ng walang kapalit. Biglang lumitaw ang kanyang mga master at nagtaka kung bakit nasa labas siya ng arena imbes na nagtetest. Sinabi ni Rick kay Bron na tinutulungan lang siya ng mga guard sa training, ngunit agad itong pinabulaanan ng mga guard at tinakot pa ang kanyang mga master. Nakiusap si Rick na paalisan na lang ang mga guard, ngunit sa halip ay iniutos ng Chief Guard na sila ang patumbahin. Sinubukang atakihin ng isang guard si Bron gamit ang espada, ngunit nabasag ito sa sandaling tumama. Pinuri ni Bron ang tibay ng katawan ng guard, ngunit pinagsabihan siya sa kapabayaan sa pagpapalakas ng kanyang sandata. Sa galit, sinubukan ng guard na manuntok, ngunit ang kanyang kamao ay nadurog na parang cereal. Pinagaling ni Ruan ang kanyang kamay at binigyan pa siya ng payo sa tamang fighting form. Nagulat ang mga guard na marunong magsalita at gumamit ng magic ang isang orc. Doon na nakilala ng Chief Guard ang grupo bilang mga miyembro ng pinakamalakas na party. Naunawaan ni Misa na binubuli si Rick, kaya nagpa siyang ayusin ang sitwasyon gamit ang kanyang bagong imbensyon, isang custom gun na may magic crystals at bala na gawa sa tingga. Sinubukan ng ibang guard na atakihin ang natitirang masters, ngunit mabilis silang pinabagsak ni Misa gamit ang kanyang sandata. Inalok pa niya si Rick na subukan ng baril, ngunit magalang itong tumanggi. Sa puntong iyon, sigurado na ang Chief Guard na kaharap nila ang pinakamalakas na party sa buong kontinente. Subalit sa sandali ring iyon, ay sinabihan sila ng isa pang guard na papatayin niya si Acer kung kikilos sila ng masama. Sinabi ni Misa kay Rick na pabayaan na lang si Acer para sa ikabubuti nito dahil doon, nagsimulang ipakita ni Acer ang tunay niyang lakas. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang isang high-grade nature magic na tumilapon sa guard na ikinagulat ng lahat ng nakasaksi. Doon na napagtanto ng Chief Guard kung sino talaga si Acer, ang vampire mage na kinikilalang pinakabata at pinakamalakas na magic user. Sa takot at paghanga, sinabi ng Chief Guard sa kanyang mga tauhan na ang kaharap nila ay mga S-rank adventurers. Dahil sa tindi ng presensya nila, nagpa siya ang Chief Guard na magretiro na lang at mamuhay ng tahimik. Nagpa siya si Rick na bumalik sa kanyang exam habang inaasikaso ng kanyang mga master ang natitirang problema. Samantala, nagtataka si Fried kung hanggang kailan siya hahawakan ni Rionet bilang bihag. Sinabi ni Rionet na mananatili iyon hanggang sa makabalik si Rick. Sinabi ni Fried na hindi na raw babalik si Rick dahil papasok ito sa isang ambush ng elite guard ng kanilang pamilya. Ngunit laking gulat niya nang bumalik si Rick na walang galos kahit isa. Humingi ng paumanhin si Rick, at bago pa makapagsalita si Fried, bigla siyang inihagis ni Rionet na parang basurang manika. Biglang pumasok si Link sa silid na tila sugatan at hirap kumilos. Tinulungan siya ni Rick at inihiga sa kama. Ikinwento ni Lynx na si Raster ang umatake sa kanya at gumawa ng kasinungalingang dahilan na siya raw ay nagkasakit. Labis ang pagkadismaya ni Lynx dahil wala siyang nagawa laban kay Raster. Nagtaka si Rick kung bakit umabot sa ganoong punto si Raster para lang maging examiner niya. Ikinwento ni Lynx ang nangyari na matapos niyang ibahagi ang kanyang pangarap na magtayo ng paaralan para sa mga batang gustong maging adventurer, ay binugbog siya ni Raster. Sinabi raw nito na walang kwenta ang kanyang pangarap at hanggang third-rate school lang ang kaya niyang itayo dahil isa lang siyang third-rate adventurer. Nalungkot si Lynx dahil wala siyang naisagot. Pinayuhan niya si Rick na i-forfeit na lang ang exam para hindi na maranasan ang mas masahol na kapalaran. Ngunit tiniyak ni Rick na magiging ayos lang siya, at tahimik siyang naglakad palabas patungo sa arena. Sa arena, madali na namang tinalo ni Raster ang isa pang participant. Bumalik ang isa sa kanyang mga guard at humingi ng paumanhin dahil nabigo ang kanilang misyon. Nagulat si Raster na humarap pa rin si Rick sa exam dahil inakala niya madudurog na ito sa lahat ng pangmamaliit na sinabi niya. Nagpa siya si Raster na ipalasap kay Rick ang tunay na paghihirap. Ngunit kalmado lang si Rick. Walang takot sa kanyang mga banta, at sa kanyang isipan, tahimik niyang ipinangako na pababagsakin si Raster para sa lahat ng ginawa nito kay Lynx. Kung na-enjoy mo ang ating video, ay i-click mo na ang like at subscribe. Maraming salamat, arigatou gozaimasu.